ating mababasa. Ang sabi po dito, ang alak ay nagpapababa sa danga ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Kapag ang tao pala, kahit siya na college level, valedictorian, amen, pinakamatalino sa buong mundo, doktor, hindi ko pa sinabi masama maging doktor, amen, tanyag, sikat, tama po, ikaw pa ang presidente sa buong mundo, ikaw na ang pinakamatalino sa balat ng lupa. Kapag uminom ang tao niyan ng alak, higit pa siya sa grade 1. Mangmang ang tao ang sinuman magpakalulong sa alak. Amen? Ako ba may sabi niyan? Hindi pa ako may sabi niyan. Ang Biblia. Sa buhay po natin bilang Kristiyano, narinig na po natin kanina ang free will. Amen? Mula nung si Eva at si Adan ay pinali sa hardin ng ating dakilang Diyos na buhay, ay mayroon na po silang free will. Malaya na po sila kung anong gusto nilang gawin. At ang free will po na yun, mula noon at hanggang ngayon, nasa iyo at sa akin, nasa atin pong lahat. Pero narinig po natin na ang free will ay dapat pong magamit, amen, sa mabuti. Ang free will na po na yun, sa buhay mo, sisiguraduhin mong sumasamba ka pa rin sa ating Diyos. Nang sa gayon, ang free will na ginamit mo at talagang sinabi mo na may free will ka, ay talagang sumasamba ka sa Diyos at nalalagay ka sa mabuti. Amen? So yung pag-aaralan po natin, ang sabi ko dito sa Biblia na ating pong nabasa sa mga ngaral, sa chapter 2, ang pamagat po nito ay kamangmangan ang maging mga sarili. Amen po? Doon po sa may mga Biblia, inaanyahan mo kung lahat na makipagbasa sa banal na kasulatan. Oo nga pala, paano nga pala makapagbasa ng iba dahil naging dala-dala ang Biblia. Sa susunod ko mga kapatid, dahil po Biblia nyo para makapagbasa ko kayo. Ang sabi ko sa mga ngaral, chapter 2, verse 1, hanggang 4 ito. So ganito po ang ating maririnig. Verse 1, sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kalugan ng katigayahan, magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kaguluhan. So ang sinasabi po ng mga ngaral, ito po ay patungkol lamang sa kanyang palagay. Amen? Gusto ko pong maunawaan po natin lahat na ang kanyang sinasabi ni Haring Solomon, amen, hindi niya po tayo ini-encourage na gawin po natin itong sinasabi na rito. Amen po? So ito po ay sa sarili lamang niya. So ganito po ang sinabi niya sa verse 2. Ang halakhak ay pinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Verse 3. Sa pagnanasa kong makamit ang kahunungan, ipinasya kong magpakalasing sa anak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahon. Ilalagin niya sa mundong ito. Verse 4. Nakagawa ko ng mga dakilang bagay, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay, at ginawa kong ubasan ang paligid nito. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng banal na salita. Ito po ang sinasabi po ng mga ngaral. Amen? Ito po ay para lamang sa kanyang palagay. Para po bang na-encourage niya ang kanyang sarili na halika at subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Amen? So mapapasok po dito yung free will ng tao. Amen po? Yung kanyang gusto. Amen? Ang kanyang desisyon. Ang kanyang plano. So ito po ay hindi po tayo ini-encourage ni Haring Solomon na gawin po natin ang lahat ng labag sa kalooban ng Diyos. Kundi ito po ay kanyang isinulat dahil gusto niyang malaman ng marami na ang lahat ng kanyang sinabi rito ay walang kabuluhan. Doon po sa ginawa niya na hindi po kalooban ng Diyos ay walang kabuluhan. So ang sabi po niya, sinubukan ko, amen, na gawin
ang gusto ko, ang gusto niya. Amen? Nakamit ng karunungan, pero ang pasya niya ay magpakalasing sa alak. So, malinaw na sinasabi dito, ito po ay sariling kapasyahan ng isang tao. Ito po ay maging pasya niya, amen, na sumunod sa Diyos, at pwede rin sa magpasya na hindi sumunod. So, malinaw na sinasabi ni mga ngaral na pinasya niya, amen, na hanapin ang karunungan. Ngunit, sa kabila ng lahat, ay nagpasya siya na siya po ay uminom ng alak. Tama po? Alam niyo po sa buhay natin bilang tao, sa ibabaw ng mundong ito, marami na po akong narinig na nagpasya ng ganito. Lalong-lalo na po na siya po ay sumasamba. Ito po yung nakausap ko, hindi ko na po mababangkit ang pangalan. So ang sabi niya, malaya ako na uminom dahil ito'y kunti-kunti lang naman. Amen? Dahil po yung sinabi niya sa Timoteo, na si Timoteo nga daw po ay uminom ng alak. So ginawa niya halimbawa sa kanyang pag-inom, pero linggo-linggo po siya sumasamba. Amen? So malinaw na sinasabi ni Haring Solomon na ito ang kanyang sinabi na minsan ginagaya ng marami. Amen? Pero hindi niya in-encourage ang mga tao na gawin ng tao ang ginagawa niya na mali na hindi kalooban ng Diyos. Amen? So ang ginawa niya, sabi sa akin, ito ay ating privilege na kung saan hindi masama kasi kunti-kunti lang din naman sapagkat may alak sa Biblia. Tama po, maraming alak sa Biblia. Ngunit hindi ay pinainom ng Diyos. Nung panahon, nung sa lumang tipan sa pangyayari, ang alak po noon ay ubas, katas ng ubas. Amen po? Amen. So yan po ay katotohanan. Ang ubas po ay wala po siyang halong mga kemikal. Yan po ay purong ubas, pero nakakalasing po. Amen. Nakakalasing siya, pero hindi pinainom ng Diyos yan. Amen. Kasi po, kapag uminom ang tao ng alak, tingnan niyo po, nung una, matino siya, kapag siya'y lasing na, mawawala po yung katinuan ng isang tao kapag nakainom na ng alak. Amen? Sa madaling salita po, nawawala ng danga ng isang tao kapag uminom ng alak. Kapag lasing na siya at marami na siyang masasabi na hindi na gusto ng Diyos. Amen? Ang mas mabuti dito sa buhay natin bilang Kristiyano sa Jesus My Life, mas mainam na ang karunungan kaysa sa kamangmangan. Amen? Kapag ang tao pala ay malulong sa masamang bisyo, amen, sa pagtatrabaho, wala pong masama sa pagtatrabaho, amen. Ibig sabihin po, kapag ang isang tao nagtatrabaho, din puro trabaho lang ang kanyang ginagawa, pag-uwi, tulog, kain, kinabukasan, trabaho, na wala pong pagsamba sa ating Diyos, walang pagbasa ng Biblia, walang pananalangin, amen, walang pagdalo sa bawat mga gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, nagiging mangmang ang isang tao. Amen. Nawawala po yung kaalaman ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na yan, bagamat hindi masama yan, pero ang maganda sa Kristiyano, kapag siya nagtatrabaho, amen, pag-uwi niya ng bahay, may time siya magbasa ng Biblia, manalangin, kahit pagod siya, galing sa trabaho, umaate ng gawain ng Panginoon, nagiging matalino naman ang isang tao. Amen. So, ang pinasya ng mga ngaral ay uminom ng alak. Ginawa ni Haring Solomon ang kanyang gusto. At alam naman po natin na napakarami ang kanyang ginawa na hindi gusto ng Diyos. Amen. Nagpakalasing siya, nag-asawa ng madami. Amen. Gumawa ng bahay, napakarami. Amen po. Ginawa niya pong lahat ng yun. Amen. Yun po ay gusto niya na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sa panahon na yun, nagkamali. Nagkasala si Haring Solomon, bagamat siya ang pinakamatalino sa kalat ng lupa sa maraming tao. Pero sa isang pagkakamali, ang karaman niya, ang karunungan niya ay nawala sa pamamagitan ng pagkakasala. Amen. Kaya sa buhay po natin, dapat marami tayong gusto, pero mas marami ang kalooban ng Diyos. Amen. Dahil hindi lahat ng gusto natin
Gusto ng Diyos. Amen. Halimbawa na lamang sa pagtatrabaho. Magtatrabaho tayo, tama po yun. Sa loob ng isang linggo, trabahoin po natin ang pinagagawa ng Diyos. Alam naman po natin sa Exodus 20. Amen. Ay binigay sa maraming tao. Ang 6 na araw, pinatatapos po ang trabaho at ang 7 araw po ay para sa Kanya. Amen po? So sa madaling salita mga kapatid ko, kapag tayo po ay puro trabaho na hindi na po natin binigyan ng kapahingahan ng ating sarili, amen? Hindi na natin binigyan ng ating sarili ng pagtigil, amen, sa pagtatrabaho, sa ating mga pangangailangan ng ating mga anak. Wala pa akong anak? Amen? Pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng sarili, wala pong masama. Magtrabaho po, ang gusto magtrabaho, mga kapatid ko. Pero, sa iyong pagtatrabaho, siguraduhin mo, amen, na nagtatrabaho ka rin sa ating Diyos. Dahil nalalagay dito, na kung pinahalagahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, wala pong masama rin yan. Ngunit ang nag-iisa mong kaluluwa, di mo rin naman pinahalagahan. Sabi ni mga ngaral, wala rin kapuluhan. Amen? Magtagumpay ka man sa buhay na ito, yumaman ka dahil sa iyong pagtatrabaho. Amen po, dumami ang pira mo, ang dami mong bahay, lupa, kotse, at marami pang iba. Walang problema dyan. Amen? Pero, kung hindi mo naman magagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka rin nakakapagsamba sa Kanya, hindi mo rin siya napaparangalan, ang sarili mo ay inubos mo na ang oras mo sa pagtatrabaho, ngunit hindi mo na nabigyan ang kalooban ng Diyos, wala rin namang kabuluhan ang iyong tagumpay sa buhay. Amen? Sabay-sabay ko na mga kapatid ko, hindi gusto ng Diyos na tayo po ay magiging mangmang sa sarili natin. Alam niyo po sa buhay nito, ang trabaho ng tao sa panahon ngayon, lalo ng mga estudyante, nag-aaral sila para magkaroon ng kaalaman sa buhay na ito. Katalinuhan, amen, at maabot ang kanyang gusto, ang kanyang kurso, trabaho hanggang magkaroon ng negosyo. Amen? Magkaroon ng mga bagay-bagay sa ibabaw ng mundong ito, gamit ang kaalaman at katalinuhan sa pag-aaral. Amen? Sa mundong ito. Yan po talaga ang pinaka-gusto ng marami. Ginagawa pa ng marami yan. Ginagawa po yan. Mag-aaral upang nang sa gayon ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Walang problema dyan. Pero ang problema, kung ikaw ay Kristiyano na, tapos ganun pa rin ang iyong isip, ganun pa rin ang iyong layunin, amen? So, dulang hindi mo mapaparangalan ng Diyos sa iyong ginagawa, itigil mo na ang pag-aaral mo. Dahil wala rin namang kabuluhan yan. Sa langit, mga kapatid ko, hindi ko po kayo in-encourage, amen, na tumigil sa pag-aaral. Mag-aaral po kayo. Amen? Upang makapagtrabaho at makatulong sa inyong mga magulang. Tama po? Magtrabaho kayo upang nang sa gayon, ang iyong matatanda ng magulang ay tumigil na sa pagtatrabaho at kayo naman, amen, ang magpakain sa kanila. Tama po? Amen. So mga kapatid ko, sa buhay na ito, dapat ang tao hindi lang po sa mga estudyante, mga kapatid ko, kundi sa lahat ng tao. Amen? Kung ang estudyante ay nag-aaral, ganoon din naman po. Amen, ang mga hindi nag-aaral sa eskwelahan. Pero may isang pag-aaral na dapat lahat ng tao ay nag-aaral at nagkakaisa at nagkakasundo sa aral ng ating Panginoon. So sinabi ni mga ngaral, ginawa na niya ang lahat ng bagay. Amen? Nagpagawasan ng napakaraming bagay. Ginawa niya tubasan. Amen po? Pero, ang lahat naman yan, sabi niya, ay wala rin kabuluhan. Bakit niya sinasabi? Sapagkat ang kanyang ginawa ay hindi kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kanyang ginawa ay puro lamang sa kanyang sarili at wala na ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya nasasabi na po na ang kanyang ginawa, lahat ng yan, bagamat mayaman na siya, matalino na siya, wala rin naman kabuluhan. Amen? Dahil hindi napaparangalan ng Diyos sa kanyang ginawa. Sapagkat siya po ay nabuhay sa karangyaan hanggang sa siya po ay nangalunya at tagiapit.
Amen? Amen po? So, basahin po natin ang Galatians chapter 5. Meron po ditong mapupulutan po natin ang aral. Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21 po ito. So, ang sabi po dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at karaswaan. Amen? Ito po yung laman po natin. Hindi daw po makakaila na ang ginagawa daw po nito ay ang pakikiapid. Amen? Karaswaan. Marami na po makikita at mapapanood. Amen? Sa mga gadget, sa mga TV, amen? Sa YouTube. Makikita at mapapanood po dyan ang kalaswaan na kung saan na yan po ay nababasa natin sa banal na kasulatan. Wala pang lahat ng yan, pero nakasulat na. Amen? So ang sabi po dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsisilos, pagkagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, nandito naman, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Mga kapatid ko, mga kahalayan, pakikiapid, pangangalunya, paglalasing, pagkainggit, pagkagalit-galit. Amen? Kaya dapat sa Kristiyano, magpigil. Amen? Pagkakampi-kampi, pag-away-away. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid ko, tama po yung naririnig natin minsan na walang perfecto. Di ba? Walang perfecto. Pero, hindi po tayo i-encourage bilang hindi po tayo perfecto para hindi po tayo makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi ito magagamit dapat sa buhay natin, hindi tayo perfecto upang hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Marami pang iba trabaho, negosyo, hanggat tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Kapag ang buhay natin ay hindi nakakapanuog sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Apostol Pablo, wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Maraming nangangarap na tao. At lagi ko nga po itong naririnig. Kapag ako ang namatay, no, sa langit ang aking punta. Pero bilang Kristiyano, nung narinig ko yan, pansamantalang hindi ko muna sa sinabay. Pinakinggan ko siya. Lahat ng tao, kapag namatay, ay sa langit ang punta. Hindi siya tumigil. Saan ba ko nun? Sa Santa Maria. Sa itin ka lang, kapatid ko, sabi ko, hindi naman po totoo yan. Huwag po kayo magalit kasi ako po, nagbasa po ako ng Biblia, wala pa akong nabasa na ang lahat ng tao kapag namatay ay sa langit ang punta. Yan ang sabi ng matatanda eh. Kapag daw namatay ang tao, sa langit ang punta, di simple, yun ang aking narinig. Di yun ang sasabihin ko. Wala naman tayo magagawa dyan sabi ko kasi lahat naman yan, narinig natin, ako rin naman eh. Akala ko nga, sa langit ang punta ko eh. Sabi ko, nung ako ay hindi pa na bagong buhay. Sabi ko, hindi sa langit agad ang punta ng tao. Sabi ko, kailangan muna, sabi ko, na ang tao ay magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Sabi ko sa kanya. At pagkatapos nun, magpakabait na, magpakabuti, magbasa ng Biblia, manalangin, umati ng mga gawain, sumamba sa Diyos, at pagkatapos, sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Kasi katulad yan, sinasabi mo, may Diyos ka, may Panginoon ka. Tama naman po na magbanggit ang maraming tao ng Panginoon Diyos. Pero, hindi lahat ng tao, kapag namatay, ay sa langit pupunta. Kailangan sumunod muna siya sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko ng Mateo 7:21, sabi ko sa kanya, may cellphone ko kasi wala akong dalang Biblia, no? Sa cellphone lang ako may Biblia.
Binasa ko, ang sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Lahat po tayo, sabi ko, tumatawag tayo ng Panginoon. Di ba? Sabi natin, ako, may Panginoon. Nasasabi po natin yan eh. Tama po sa inyo. Oh. So sabi ko, ito, Biblia po ito. Ikaw ba'y naniniwala sa Biblia? Naniniwala sa Biblia? Hindi mas mainam. Sabi ko, magkakaintindihan tayo. So ang sabi ko ng Mateo, sabi ko sa kanya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Ang Panginoon Jesus po ako may sabi niyan. Hindi po yung tao. Amen? So, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng karya ng langit. Kundi, yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sabi ng Diyos. Sabi niya, ganun ba yun? Ganun yun. So, ibig sabihin, kailangan pala natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan pala natin magsisi at tumalikod sa kasalanan. At kung ano yung pangit mo na ginagawa, huwag mo nang gawin. Humarap ka sa Diyos, lumuhod ka, lumuha ka, umiyak ka, pagsisihan mo ang lahat, sumunod ka sa kalooban niya. Amen, sumamba ka. At ikaw ay mapapabilang sa karyaan ng langit. Alam niyo po, hindi ko man sa nagala. Kasi sa trabaho namin, hindi permanente na talagang okay. Mayroon po talagang hindi okay, so ang mananatili. Ibig sabihin, kung sino matyaga, siya lang po yung maiwan. Sabi ko nga, siyempre sa Mateo, na mananatiling tapat, siya lang din ang maliligtas. Amen po? Amen. So ito mga kapatid, tubalik na po tayo. Lahat daw po yun ng mga kahalayan, amen, kalaswaan, pakikiapid, pangangalunya, at paglalasing, at pag-iingit. Kailangan sa isang Kristiyano, walang inggit. Amen? Dapat hindi magagalitin ang tao, hindi siya mahilig magipag-away. Tama po? Amen? Pero sa buhay po natin, pwede naman po tayo magalit eh. Mga kapatid ko, ini-encourage ko po kayo na kung tayo naman po ay magalit, yung hindi naman po tayo nagkakasala sa Diyos. Amen? Dahil mayroong galit na hindi kalooban ng Diyos. Nagkakasala ang tao. Amen po? Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, amen, halimbawa sa pagmumura, sa paglalasing, pakikiapid, tama po? At marami pang iba na kasalanan, yun po ay hindi kalooban ng Diyos. Nagkakasala ang tao. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, walang bahagi, amen, sa karya ng Diyos, ang lahat ng mayroong ganung buhay. Tama po? So, ang sabi po ng Kawikaan, chapter 20, verse 1, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito, ang alak ay nagpapababa sa danga ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Kapag ang tao pala, kahit siya na college level, valedictorian, amen, pinakamatalino sa buong mundo, doktor, hindi ko pa sinabi masama maging doktor, amen, tanyag, sikat, tama po, ikaw pa ang presidente sa buong mundo, ikaw na ang pinakamatalino sa balat ng lupa. Kapag uminom ang tao niyan ng alak, higit pa siya sa grade 1. Mangmang ang tao ang sinuman magpakalulong sa alak. Amen? Ako ba may sabi niyan? Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia. So, ganito po. Mangmang ang sinuman magpakalulong. Kaya mga kapatid ko, ini-encourage ko po ang bawat isa na tigilan na ang pag-inom ng alak. At hindi lang po pag-inom ng alak ang paninigarilyo. Amen po? Ang pagkikiapid, ang pangangalunya. Kaya ay naanyayahan ang mga hindi pa kasal, na may mga asawa at partner, bago pakasal na. Amen? Parang makatuloy natin kapilang sa buhay. So sa buhay po natin, ay talagang napakarami nating alalahanin. Tama po? Pati ba naman yung pagpapakasal, naalala natin yan. Alam niyo po, kaya bakit naririnig po natin yung pagpapakasal?
ini-encourage po tayo ng ating pastora na yung mga hindi pa kasal ay magpakasal na. Kasi nga po, yung pag-aasawa nga po ay mahalaga, sagrado. Amen? Kaya kailangan na ang mag-asawa ay magkaisa. Bagamat dalaw sila, nagkaisa sila sa ating Panginoon. Amen? Nang sa gayon, ay magkakaroon ng magandang buhay at wakasan ng buhay ng mag-asawa. Amen? Yan po ay sagrado na pag-aasawa. Kailangan ang mag-aasawa ay nagkakaisa. Pag sinabi ng isa ay sasamba ako sa Diyos sa araw na ito, asawa babae, asawa lalaki, sasama ako, dalawa tayo. Di ba? Aatin ako ng hermeneutics, women's, babae, lalaki, sige, sama tayo. Tama po? Nagkakaisa, isang espiritu sa Jesus is my life. Amen? May prayer and fasting ng Sabado. Babae, lalaki, mag-asawa, sama tayo. Sabay-sabay na magpupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nasaan sila? Hinahanap sila ng Diyos. Pero sa Jesus My Life, nagsisikap pa rin na makarating, amen, sa gawain, at nagsisikap din na balang araw ay may kasal sila na mag-asawa. Nang sa gayon, ay magiging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa. Laging-laging sa ating Panginoong Jesucristo. Matthew 6, verse 19. So ganito po ang ating mababasa. So ang sabi po dito, sa verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawan at may nakakapasok na magnanakaw. Amen. Alam niyo po sa buhay po natin, gaya po ng mga napagita po natin na nauna pa, sa mga trabaho, amen, sa mga ginagawa ng maraming tao, wala pong masama ron. Amen. Pero tayo, dito po sa ating nabasa, tayo po ay tinuturuan dito na huwag daw po tayong mag-impok sa lupa dito sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Bakit po? Dahil daw po, dito sa lupa ay mayroong magnanakaw. Amen? Tingnan niyo po. Di ba marami na po tayong nababalitaan sa TV, television, amen? Sa mga gadget na mayroong napagluluban ng masamang tao na magnanakawan dahil sa yaman. Amen? Amen? So, totoo pong Biblia. So, ang sabi po dito, huwag daw po mag-impok ng yaman dito sa ibabaw ng mundong ito. Dahil ang sabi po dito sa verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen? Paano po tayo makapag-impok ng yaman sa langit? Amen? Alam niyo po mga kapatid ko, kung tayo po ay may trabaho, amen, magandang sweldo, malaki, tuloy-tuloy, talagang ito ay sinasagana ay binibigay kung galing sa Diyos. Amen? Upang tayo po ay makapag-impok sa langit. Ito pong ating pira. Amen? Inigalis po kayo. Nabigyan natin ang gawa ng Panginoon. Ibigay ang kasampung bahagi sa Panginoon. Amen? Upang tayo po ay nakapag-impok ng yaman. Napunta tayo sa sinugering. Ibig sabihin po mga kapatid ko, ini-encourage po tayo upang tayo ay maging mayaman sa langit. Ang pag-iimpok po upang hindi masayang at manakaw ang ating kapirahan, ibigay natin sa gawain ng Diyos upang ikaw ay makapag-impok sa langit ng kayamanan. Amen? So ibig sabihin, kung ang kayamanan ay nasa langit, ang Diyos po yun. Tama? Ang Diyos po yun ng kayamanan. Kung ang kayamanan ay nasa langit at ang pinag-iimpok mo ay kayamanan nasa langit, ang sabi ko ng verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa madaling salita po mga kapatid ko, ang puso po ay buhay. Tama? Ang kayamanan po ay Diyos, nasa langit. Kung nasaan ang kayamanan mo ang Diyos, ang puso mo, ang buhay mo ay sa langit. At ikaw nga ay makakapasok sa karyaan ng langit. Dahil ito ka ng yaman sa kalangitan. Sabay-sabay na palakpak sa ating kabilang ng buhay. Amen? Kapag gano'n na naging mindset ng tao, tama po mga kapatid ko. Amen? Alam niyo po, hindi po tayo
tayo tinuturuan ng Diyos na maging sakim. Nandun po ay tinuturuan ng Diyos na maging bukas pala. Amen? Maging mayaman sa ibabaw ng mundong ito, hindi man material, hindi sa lahat spiritual. No? Ang pagiging yaman mo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, alam mo may prayer and fasting, Sabado, tumuloy ka. Mag-prayer and fasting ka, yaman mo yun. May rabinote, tumuloy ka. Amen? Dumalo ka. Yaman mo yun. Sumamba ka ng ikapitong araw, yaman po yun. Kung nasaan ang kayamanan, amen, naroon ang puso mo, ang buhay mo. Kaya nga po, ang makakapasok sa karyan ng langit ay yung mga sumusunod po sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po? Amen. So, ano po ang gusto ng Diyos para sa buhay natin? Ang gusto niya, mabuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen? Hindi po ang ating kalooban. Dahil ang kalooban po natin, kadalasan po, ay nagkakamali. Amen? Tao lang tayo eh. Ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon, hindi nagkakamali yan eh. Diyos yan eh. Makapangyarihan sa lahat. Amen? Pinakamatalino sa buong mundo. Siya nga bang gumawa ng langit at lupa. Ang buhay mo, buhay ko, buhay ng marami. Tama po, siya lang po. Kaya dapat po, kung tayo po ay nilalang ng Diyos, ang Diyos ang nagawa sa atin, matalino ang Diyos, dapat makuha po natin ang katanungan ng Diyos. Kung ikaw nagtatrabaho, tara po, pag-uwi mo, pagod ka. Pagod. Pero kung may time ka sa gawain ng Panginoon, kahit pagod ka, tumuloy ka. Amen? Dahil ang pagod ng tao, hindi yan mawawala at hindi yan maalis. Kung hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos, pagod pa rin yan. Pero, kung ang pagod ng tao, amen, kahit puyat ka, pagod ka, ang gawain ng halimbawa ay prayer and fasting hanggang alas 11, hanggang alas 11, dumating ka ng alas 10, tumuloy ka pa rin. Amen? Amen nga po yung sinasabi ng pastora, kung ano talaga pananampalataya. Amen? Pananampalataya, kasi kung may pananampalataya ka, kahit 2 minuto na lang yan, makakaabot ka pa, doon ka kung saan titipo ng mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo, sa pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, ang taong matalino, amen, kahit siya pagod, puyat, dumadalo pa rin siya sa mga gawain ng Diyos. Amen? Sumasamba pa rin siya. At nagsisikap siya na ang kanyang oras, no, maihabol sa Diyos. Amen? Kasi kung tayo po ay naghahabol para sa Christian fee ng ating mga anak, ng ating pangangailangan, araw-araw, how much more na mas dapat na ang ating pong bibigisan, ang ating pong pagpupursitihin ay ang maligtas ng ating kaluluwa. Amen? Di ba dapat gano'n mga Kristiyano? Brother Salim, lagi mo sinasabi ng ganyan, parang pinatatamaan mo yata ako. Hindi naman po sa gano'n. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, gaya mo, gaya ko, tayo pong lahat na narito, nagsisikap na naman na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil wala naman po tayo magagawa sa ibabaw ng mundong ito eh. Ano ba gagawin natin? Ito na nga po tayo, binagay ng Diyos, sa Jesus my life. Abay, pagyamanin lang po natin. Amen, hindi na po ito mahalaga. Kahit civil ka, valedictorian ka ba, may pinag-aralan ka, grade 1 ka lang, hindi po mahalaga yung mission sa Diyos yun eh. Amen? Alam niyo po, nang wala pa ako sa Panginoon, dinadaw ko sarili ko eh. Grade 1 lang ako. Sabi ko, anong halaga ko sa buhay na ito? Lasinggiro ako. Kung saan ako nagmula, doon ako mamamatay. Ginadamo ko eh. Bakit? Walang pananampalataya eh. Amen? Hindi walang halaga. Walang pahalaga sa buhay. Amen? Sabi ko nga sa asawa ko, naasawa mo ako, nakasama ako, nasinggiro, ba magtiis ka, mamamatay ako nasinggiro. Pero mali, mga kapatid ko, buhat kong namulat ang aking kaisipan, ang aking mata, sa espiritual na buhay. Amen? Pinagsisihan ko ang lahat ng aking sinabi. Amen po? Dahil isa yun sa mga salita na kung saan ay hindi ako mapapabilang sa karya ng langit. Mali. Amen? Ibig ng Diyos sa buhay po natin na tayo po ay dapat mabuhay. Amen? Sa mga gusto ng Diyos. May pira ka man o wala. Maraming pagsubok, hindi po mawawala. Maraming problema, hindi po maaalis. Kapag tayo po
ay dumating sa sitwasyon na yun, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Amen? Magpapayaman po tayo sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat hindi tayo mayaman pinansyal, pero kapag ang kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, amen? Kung sino pa ang duka, sa tingin ng marami, sa tingin ng Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa mundo ito, sapagkat kilala mo siya at ang kaligtasan. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. Amen? Kaya sana unawaan ko, mga kapatid ko, lalo pang lumakas ang loob ko. Amen? So mga kapatid ko, hindi ko hinayaan ang sarili ko, no? Ay lalo pang malugmok sa anumang aking nakikita, sa anumang aking naririnig. Bangkos, ako po ay lalo pang nagsisikap, amen, na masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po? Purihin ang Diyos. Amen. So mga kapatid ko, magpayaman po tayo sa ibabaw ng mundong ito sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa ating Diyos. Amen. Lalo-lalo na sa pagbasa ng Biblia, sa pananalangin. Amen. At umatin po tayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Wala pong problema anuman estado mo sa buhay. Amen. Bata, matanda, may pinag-aralan man wala, may ngipin man wala, tumuloy. Amen. Sa kalooban ng Diyos, dahil ang kaligtasan ay walang pinipili. Magbalik loob sa Diyos, magsisitumaligod sa mga kasalanan at patuloy gawin ang kalooban ng Panginoon. Gusto ng Diyos, lahat ay gagawin natin yan upang tayo ay pagbilang sa kaharian ng langit. Amen. So mga kapatid ko, isa pa palagpagan po natin natin ang bilang Diyos na buhay. Ulitin ko po, ang matalino na tao, lalo lang po Kristiyano, amen, habang siya ay may hininga, sa Diyos siya ay sumasamba. Amen? Habang mayroon siyang lakas, nagpupuri pa rin siya sa ating dakilang Diyos na buhay. Pagod ka man, kapatid ko, sa trabaho, bigat ka man sa problema at pagsubok na naranasan mo sa ibabaw ng mundong ito, kapatid ko, huwag mong isipin yan. Dahil may Diyos na maglulutas ng lahat ng problema mo at magpapagaan ng iyong bigat. Amen? Kaya huwag maging hadlang ang ating naranasan sa ibabaw ng mundong ito. Tayo pong lahat ay sasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Kahit may lakas, habang tayo may lakas, pupurihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay po na palakpak sa Diyos.